And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nai-in-love talaga ako sa babae. At hindi alam yun ng family ko. Itago niyo ako sa pangalang Anya. Naglakas loob ako to write this to somehow release what I feel. Ito ang aking secret file. I'm 31 years old, eldest in the family, currently working sa isang known BPO company. And I'm a bisexual. Something na alam ng most of my friends and workmates, but not my family. Tanging ang nakakaalam lang sa pamilya ko is my sister, who is few younger than me. Yung iba naman, hindi talaga alam. Hindi nakakahalata kasi girl-looking din ako na hindi lang pala makeup. Okay na ako sa pulbo tsaka lipstick. I appreciate and I'm sexually attracted to both sexes. Crush nga kita, DJ Rocky eh. But in terms of romantic relationship, mas in love talaga ako sa babae. At hindi alam yun ng family ko. Bata pa ako nang ma-confuse ako sa sexuality ko. Grade school, nagkaroon ako ng crush sa opposite sex. Pero nung high school, naging boyish ako. I started to be attracted to same sex. Pero may mga crush pa naman ako na guy. Ito rin yung time na una akong umamin sa babae na gusto ko siya. Naging mutual yung feeling pero hindi nagtagal yung relasyon cause mga bata pa kami. College, I had another relationship, 4th year. 2 years yung tanda sa akin yung babae. It lasted for a few months kasi nag-focus na ako sa trabaho after graduate. After that, napapansin ko wala namang naliligaw sa akin. Up until now, wala. Minsan natatanong ko nga sa sarili ko, bakit? Maybe I'm not attractive enough for them. So, while working, na-in-love uli ako sa babae. Let's call her Mandy. It was year 2008 when we started our relationship. 6 years older siya sa akin. Mestiza at maraming nagkakagusto na lalaki. So ako, bilang her first girlfriend, nakaka-proud. Kasi, biruin nyo, nagkaroon siya ng boyfriends in the past pero pinili niya ako. This only means na hindi mo rin masasabi. Kasi nga, love knows no gender. Na-fall siya siguro sa akin kasi lagi kami magkasama sa trabaho. Ang nice-nice ko pa naman sa lahat ng tao. Masikaso pa. Tapos sabay kami lagi sa papasok, tsaka pauwi from work. Kaya lang, our relationship lasted for few years lang. Siguro mga 5 years. Can't remember clearly. Sobrang minahal ko siya. But sadly, I have to let her go. Naramdaman ko kasi na nag-iba yung takbo ng relasyon namin. Unlike nung unang mga taon. May mga misunderstanding, lalo na sa trabaho. Ang hirap din talaga pagka-relasyon mo yung katrabaho mo. Na i-compare kasi who is better or not. Also, I cannot blame her. Kasi hirap din namang patago sa family. Ang alam lang sa both family sa amin, best of friends kami. Yung mga magulang niya, senior na. Tapos siya pa yung bunso. Naunahan na nga siya nung ibang pamangkin niyang magkaanak eh. Of course, yung family niya, gusto siyang makitang lumakad sa altar. So, I gave her the freedom, kahit masakit. That was year 2013. She left the company and we parted ways. Hindi pa kami nagkikita up until now. Wala na rin akong balita sa kanya. She blocked me sa lahat ng social media accounts niya.
It was so hard to move on then. Tipong umiyak ako sa trabaho at need kong pigilan yung luha ko kasi may kausap akong customer on the other line. I always remember her pag nasa bus ako, pag kumakain ako, pag nasa mall ako, na lagi namin pinupuntahan, at pag nakakakita ako ng picture ng memories namin sa social media. Pero natapos lahat ng yun. Sabi nga, diba? Time heals all wounds. And I agree. Lumipat ako ng work at naka-move on ako. Since single na ako, eto na yung time na nakakapag-travel ako, nakakanood ng concert, at nakakanood ng shows ng mga favorite artist ko. That time, open for relationship ako kahit sa lalaki pa. Pero wala pa rin talaga eh. Then year 2015, I met this girl, Christine, not her real name. She's a friend ng common friend na member ng isang fans club of a female artist ng GMA. Nagpupunta rin ako sa mga show ng artist na yun kasi favorite ko siya. By the way, Christine is 8 years younger than me. Naging magkausap kami hanggang sa naging mag-close kami. She actually never had a girlfriend, pero she started to admire same-sex na. Tapos naging confused siya sa sexuality niya. Since napagdaanan ko rin naman yun, I shared my stories and I gave her pieces of advice. Pero hindi ko ina-expect na mas magiging close pa kami. Till we fell for each other. Ako yung madalas na pumupunta sa kanila kasi nag-aaral pa siya that time. Tsaka mas open yung family niya. Hindi man namin directly sinasabi sa family niya, pero gets na nila yun. Walang kaso sa kanila. Super welcome ako as if I am a part of a family, of their family. Sa side ko, diba? Alam lang, magkaibigan kami ni Christine. Kahit na alam nung kapatid kong babae, ayun, wala naman siyang say. Tinanggap niya naman na. So, up until now, we are still in love with each other. Hindi pa rin alam ng family ko. Siguro, you guys are wondering, bakit hindi ko masabi-sabi sa pamilya ko na may karelasyon akong same gender at isa akong bisexual? Alam nyo kasi hindi madali yun. Hindi madaling umamin ah. Lalo na kung madalas tinatanong ako ng pamilya ko kung may boyfriend na ako, kung kailan ako mag-aasawa, wala ba akong planong magkaanak. Ay, kung pwede nga lang sagutin na pag-legalize na yung same-sex marriage, sige mag-aasawa na ako. Kung pwede lang ganun yung isagot ko. Kasi naniniwala ako na marriage is not about gender but love. Sabi ng mom ko, nang minsang may mapanood siya sa TV na LGBT ang story, wag daw akong gumaya doon. Sakit yun ah. I just nodded and kept quiet that time. Naisip ko, ayokong ma-disappoint sila. Kasi mahal ko sila eh. At sagad yung pagmamahal ko sa kanila. Kaya okay na ako na hindi nila alam. So for now, ang alam lang nila, travel buddy or gala buddy, friends. Friends kami ni Christine. The usual things na ginagawa ng magkaibigan. We see each other every week kasi may trabaho ako sa Maynila, siya naman sa Rizal. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan yung ganitong setup namin eh. Pero nangangarap ako na magbabago rin ang lahat. Ang importante ngayon, masaya ako. At kahit anong mangyari, hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko. I'm here for them.
Bilang panganay, handa akong alagaan ng parents ko hanggang sa pagtanda nila. Matanggap man nila kung ano ako o hindi. To Christine, thank you for understanding our situation. I will always be here to support and love you. Looking forward for more years with you. Sa mga kabisyo natin, let's all continue supporting LGBT community. Tao din naman kami. May karapatang magmahal at mahalin. Sana maging pantay-pantay tayo sa karapatan at pagtingin sa iba. And to you, DJ Rocky, thank you for this opportunity. With this, may mga tao na nakakapaglabas ng feelings nila. Kasi through writing, it makes us feel better. I'm hoping that I'll meet you someday. I always look forward for weekdays na mapanood at mapakinggan ka sa radyo. Maybe my girlfriend and I can visit you someday. Thank you po. Muli, ako si Anya, and this is my secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.